Okay mga trigger, ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na gunsmith din naman. At ngayon ako ay may papakilala sa inyo na isang baril at atin itong re-reviewin kung ano ang meron dito. Ito ay isang EN MP5 9mm. Ang magazine niya ay 19 ang laman pero hindi ko nakuha ang magazine niya. So wala siyang magazine at checkin natin ang chamber. Okay, wala siyang bala. Pero bago natin ito buksan at tingnan natin kung anong meron nito, ay babati muna ako sa inyo ng isang mapagpalang araw sa lahat, lalo tigit sa mga FW, sa mga panikay ng mundo. Sana tayo ay ilayo sa mga disgrasya at kapahamakan, at tigit sa lahat, ingatan natin ang ating mga sarili na huwag tayong magkasakit, sapagkat mahirap magkasakit ang isang FW, walang mag-alaga sa atin. Ayan, at gusto ko lang pasalamatan ang ating mahigit na 32 subscribers, at ngayon ay patuloy tayong dumarami sapagkat magaganda naman yun yung mga comment, kaya sinisipagan akong mag-upload ng mga videos. Yung mga tanong ninyo ay pinagsisikapan kong masagot lahat. Hindi ko lang maghintay lang kayo sapagkat isang video lang ang na-upload ko kada araw, sapagkat medyo busy rin tayo, pero pinagpipilitan ko yan na isang araw, isang video ang ma-upload natin. Okay, ayan, at gusto ko lang pasalamatan yung mga nagpadala sa atin ng tulong, lalo tigit kay special kay Architect Arnel M. Salvador na naging kaibigan ko dito sa Kuwait, na siya ay nagbigay sa atin ng isang malaking halaga, hindi ko nababanggitin, pero napakalaking halaga magagamit sa next enrollment na pambili ng mga school supplies ng ating mga estudyante na mga tinutulungan. Okay, tayo po ay isang charity vlogger, pero hindi po natin ginagamit yung mga estudyante na yun para kumita ng pera, para kumita sa YouTube. Manapay naisipan ko na gamitin ang aking maliit na kaalaman upang tayo ay magkasweldo sa YouTube, at yung kinikita natin dito ay ating tinutulong do sa 6 na mga estudyante na mga single parent ang kanilang mga magulang. So ayan, at maraming salamat ulitin ko, shout out kay Architect Arnel Salvador. Okay, na malaking tulong para sa atin. Gayon din kay Alfredo Isidro na nagpakilalang Odysify, na nagbigay din sa atin ng tulong. At yung mga nagbigay pa na hindi nagpapakilala, please magpakilala kayo para mapasalamatan ko kayo at mabanggit ko kayo sa aking mga vlog. Walang sawang papasalamat sa inyo sapagkat malaking tulong kayo sa ating adhikain na makatulong naman sa iba. Okay, ayan, at do sa mga na hindi nag-skip ng ads, maraming salamat din sa inyo. Okay, at ito na yung ating EN MP5. So para sa inyong kaalaman, ang site na ito ay aking ginawa. Ito ay fabricated, hindi ito original. Ayan, makikita ninyo. Dahil ang original niyan ay ito. Ito ang original niya na ating pinagkopyahan. Okay, ito yung original na site niya. At mapapansin ninyo na may number pa siya. Yan ang original, pero wala pa akong liter punch, kaya ito ay wala pang number. So ayan. At meron siya ditong pwede ninyo siyang i-adjust, and may mga butas ang ano niya, ito, para makita ninyo yung site. Okay, siya, maniwala kay Chendi akong gumawa nito. Kaya doon sa mga gustong maging magaling na gunsmith, ang kunin ninyong course ay machine shop technician. Okay, sapagkat ako ay isang machine shop technician na nag-graduate sa Piatti University, at isa ring mekaniko. Yang dalawang course na yan ang magbibigay sa inyo ng kaalaman, dahil ang mekaniko magaling magkulikot yan, at ang machinist naman ay magaling naman sa paggagawa ng mga parts. So ayan, so ito pinagmamalaki ko sa inyo ang aking gawang site. Ayan o. Okay, so ayan, at bubuksan natin ito. Ito ay parang M16 rin lang ang pagbubukas. Una sa lahat, ito ay mayroong full auto nito at mayroon ding bar tray, pero ito ay hanggang full auto lang. Full auto, semi at saka safe ang selector niya. Ito, papakita ko sa inyo. Ito ang ano niya.
So ito ang full auto niya, F. Ito full auto. At ito ang single niya. Yan. At ito naman ang kanyang safe. Yan, safe mode. Okay, pag nakasipan din yung makakalabit. Yan, at ang kanyang bat ay retractable. Ayan, nandito ang kanyang lever para ninyo ano. So magiging pistolize na siya. Ayan, at ito igagano lang niyo at babatakin niyo ganyan. So ayan, at maganda siyang pang laro ng PCC. Ayan, at madali rin siyang mag-load. Ito yung kanyang action lever ng bolt. Ayan, gagano lang niyo at maglo-load na siya. Wala naman siyang magazine. Hindi natin ilagay. So ayan, at ang pagbubukas nito ay parang M16 rin lang. So titingnan natin kung nasa loob. Ito yung pipindutin lang nyo, ilulubog nyo itong dalawang pin dito, isa dito, at saka isa dito sa kabila. O, pag matigas, pupukin, huwag ninyong pupaluin ng matigas na bakal, plastic lang. Yun. So, pag binunot ninyo yung dalawa na yan, may na yung ating grip. O, tatanggalin lang ninyo yung dalawang pin, isa sa harap, isa sa ano, may ng ating grip. Pagod na, tutulak na lang natin. Yan. Okay, at natatanggal na ninyo yung lower receiver. Okay, tatanggalin muna natin itong kanyang bat, rear bat. Yan. At matatanggal natin itong kanyang, ang lower receiver niya napakasimple lang. Ayan, ito lang madaling linisin siya. Ang pyesa niya ay hindi masyadong komplikado. Ayan So, huwag na natin itong baklasin dahil matatagalan tayo. Papakita ko lang sa inyo. Ang kanyang bolt ay, at saka recoil spring ay nandito. Ayan. So, ito ang bolt niya. Actually, itong baril na ito ay napakatibay. Wala pa akong nare-repair na inner part sa mga ganito. Kahit mga firing pin, wala. Nandito yung kanyang extractor. Ayan. At maganda ang paglaro niya dahil dito ay may parang roller siya na nag-i-slide sa kanyang railing. So, ayan. Ganun lang kasimple. Parang, at magaang lang siya. Parang lata rin lang yung loob niya. Ayan wala na siyang makikita dyan sa loob. Barrel na kakagad yung nando sa dulo. Ayun lang. Kaya napakasimple nitong MP5 kaya marami nakakagusto dito. So ayan. At ang pagkakabit niyan ay simple rin lang. Ipapasok lang ninyong ganun. Ayun. Yun Ayun. Ito naman yung action lever niya. Ayan Ito. Madali rin lang. Ayun. At ang pagkakabit, ipapasok rin lang ninyo. Kung paano ninyo tinanggal, ganun din lang ninyo ipapasok siya. Yan. Papasok lang ninyo ganun. Yun. At pwede na ninyo ibalik yung mga pin. Okay. Isang pin sa likod. Actually, yung sa likod ay medyo malaki. Medyo malaki yung pin niya sa likod. Yung kanyang pin. Ito. Ito. Yan. At yung isang pin niya sa harapan, ay, hindi natin nakabit yung receiver niya. Sorry. Ganyan tayo pag tayo nagmamadali. Okay. Tatanggalin muna pala natin ito para may kabit muna natin yung kanyang lower receiver. Yan, ganyan lang siya. Yun. Yan. Tapos kakabit na natin yung pin. At yung sa unahan, ganun lang kadali. Pag tinanggal naman natin itong handguard, wala naman tayong makikita dito. May pin rin lang siyang bubunutin na isa sa harapan. At yun, parang pinaka-cover lang siya para hindi uminit yung para hindi natin mahawakan yung barrel. Handguard lang to, front handguard. Wala naman siyang laman. So ganun lang kasimple, napakasimple nitong baril na to. Walang masyadong kaya maganda siya.
At gusto ko rin magkamero nito pag uwi ko sa Pilipinas, pero hindi ko alam ang presyo. Siguro ito nasa mga, pagdating kasi sa presyo, hindi ko alam pagdating sa Pilipinas. Siguro mga 400 ito to 300 o 400, kulang o kalahating milyon siguro to. Hindi ko alam, hindi ko sure. Kung alam niyo ang presyo, please comment below at nang malaman ng ating mga gustong bumili nito. Kasi 20 years na ako dito sa abroad, kaya hindi ko alam ang presyo nito. So ayan lang, at gusto ko lang malaman ninyo kung kagaano kasimple ito at hindi masyado siyang komplikado. Ayan. So hindi ko alam kung saan napunta ang site nito, kung bakit nawala at pinagawa sa akin. Ito ang inyong Pinoy Params Instructor. Hanggang sa muli, 10 minutes na. At please, kung kayo tutulong, padala lang kayo dito sa ating GCash na ayan ang aking trusiri ang aking anak para sa ating mga estudyante. Maraming salamat po at hanggang sa muli nating mga video. Magtanong lang kayo at pipilitin nating sagutin sa abot ng ating malit na kaalaman. Okay, gusto ko rin lang magpakilala ng mga baril pa iba-iba dahil yung iba nagsasawaan at puro 1911 daw. Okay, ayan, at God bless us all.